Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ang master ng ating bida sa paggamit ng gamot at lumabas na ito para tawagin ang kanyang estudyante. Agad nitong niyakap si Chon at nagpasalamat dahil niligtas daw nito ang kanyang buhay. Nung tinanong ng ating bida kung ano ang nangyari ay sinabi sa kanya ni Jong na ang kanyang life force key pala ang sanhi ng kanyang sakit. Ang life force key ay isang uri ng kinana sa katawan ng lahat ng tao pagkapanganak pa lang at hindi na ito nababalik kapag nawala na kaya pag naubos ito ay pwedeng ikamatay o magkaroon ng malubhang sakit. Napangiti si Jong dahil inisip nito na ang prutas lang pala na bigay sa kanya ni Chon ang makakapagpapagaling sa kanya. Masaya din ang ating bida dahil hindi na talaga mangyayari ang pagkawala ng kanyang master at nabago na talaga niya ang hinaharap. Masaya nitong niyakap si Jong at sinabi na natutuwa talaga siya dahil gumana ang kinain niyang prutas. Maluha-luha naman ulit nagpasalamat sa kanya ang kanyang master at nanghingi ng tawad dahil pinag-alala siya nito. Biglang tinihil ni Jong ang kanilang kasiyahan dahil sinabi nito na meron siyang ibibigay sa ating bida. Nilabas nito ang pangalawang prutas at sinabing gusto niya na ang ating bida ang kumain nito. Nagreklamo naman agad ang kanyang estudyante at sinabing kailangan niya iyon kung sakaling bumalik ang kanyang sakit. Siniguro naman sa kanya ni Jong na kilala niya ang sarili niyang katawan at pinanggako na ayos na daw talaga siya. Pipilitin pa sana ni Chon ang kanyang master pero seryoso lang itong tumingin sa kanya na para bang sinabing wag na siyang magreklamo. Napahinga na lang ito ng malalim at sinabing wala naman na siyang magagawa at tinanggap na ang prutas. Umalis na siya para mapag-isa at habang kinaka ng prutas ay inisip ng ating bida na ayos na ang kanyang master kaya makakapag-focus na muna sa ibang bagay. Kailangan na niyang ipagpatuloy ang kanyang training pagkatapos kainin ng prutas at makuha ang lahat ng epekto nito. Makalipas ang ilang sandali ay makikita natin na nag-meditate si Chon at iniisip nito na dahil sa taas ng naabot niya sa dati niyang buhay ay napakadami niyang magagawa pag na-master niya ang Plum Blossom Key Arts. Pero, pag masyado naman siyang lumakas agad ay makikilala siya sa buong sect at dahil doon ay magkakaroon ng hadlang ang kanyang pag-ensayo. Napadilat ito dahil napagtanto niya na kailangan na muna niyang pag-aralan ang Plum Blossom Key Arts ng patago at kailangan din niya itong sabayan ng iba pang teknik. Naalala naman niya agad ang first generation move ng Mount Hua sect na Purple Haze Arts at ang teknik na iyon daw ay pinapasa lamang sa mga Supreme Elders sa kanilang sect. Napakarami ang nawalang buhay sa Age of War at pati ang Supreme Elder ng panahon nilang iyon ay nawala dahil sa gera. Nakuha ng kanyang estudyante ang titulong Supreme Elder pero dahil wala pa itong estudyante, inisip nito na pwede rin siyang mamatay kaya sinabi nito ang mga importanteng detalye ng teknik na iyon sa 5 normal na elders. Merong espesyal na katangian ang Purple Haze Arts na nagpapahirap sa teknik na iyon. Nakuha ng Purple Haze Arts ang kanyang pangalan dahil sa kulay na nilalabas nito kapag ito ay ginagamit pero napapalabas lang nila ito kapag naabot na ng gumagamit nito ang kanilang sariling limitasyon. Hanggat hindi pa naabot ng gumagamit ang kanilang limitasyon ay hindi pa nila ito magagamit ng tama at hindi pa lalabas ang kulay nito kaya iyon daw ang perpektong teknik na pwede niyang pag-aralan ng patago. Napatayo na ito at sinabi na sa oras na ma-master na niya iyon at tinanong na siya kung paano niya ito natutunan ay mag-uumpisa na ang Age of War kaya hindi na importante ang rason. Lumipas na ang mahigit 1 buwan nung kinain ng ating bida ang prutas at sinabi nito na napasa kanya na rin ito sa wakas. Kung bibilangin daw nito ang inner key na kanyang nakuha dahil doon ay nagkaroon siya ng halos 30 years. Medyo nadismaya si Chon dahil masyado pa kasing mahina ang kanyang katawan kaya hindi niya nasulit ang epekto ng prutas. Tinignan din siya ng kanyang master at sinabing napa sa kanya na nga sa wakas ang essence ng prutas. Alam nito na nahirapan ang kanyang estudyante pero proud daw ito sa kanya dahil nagawa niya ito ng walang problema. Napakagaling din daw talaga ng nakuha niyang prutas dahil nakita nito na napakaraming inner key ang nakuha ni Chon sa loob lamang ng sandaling panahon. Dahil sa mga nangyari ay sinabi sa kanya ng kanyang master na pwede na silang mag-umpisa ng enhancement exercises sa araw na iyon. Ginawa daw niya ang exercise na iyon dahil iniisip niya kung paano gagaling ang dati niyang kalagayan at isipin na lang daw niya ng isa itong pisikal na training. Maganda na merong mahigit 30 years na inner key ang nasa katawan ng ating bida pero hindi lang daw iyon positibo. Sa mundo ng Miriam, kailangan daw na balanse lagi ang ki at ang katawan dahil kung hindi ay maaari itong masira.
Napangiti ang ating bida dahil naisip nito na bago ang mga kaganapan na ito at hindi iyon nangyari sa dati niyang buhay. Tumayo na ito at yumuko sa harap ng kanyang master at magalang na sinabing isa sa puso niya ang lahat ng kanyang ituturo. Una, kailangan ubusin ng ating bida ang kanyang inner key gamit ang paggalaw. Pangalawa, pag naubos na niya ito ay kailangan niyang akyatin ang bundok sa kanilang harapan. Habang umaakyat ay inisip ni Chon na magandang training ang kanilang ginagawa dahil kaparehas daw ng bakal ang katawan ng tao dahil tumitibay ito pag nasasaktan. Kaso lang ay naisip din niya na pwede siyang mamatay agad kapag nagkamali siya ng hakbang. Umiiyak nitong sinabi sa kanyang master na delikado ito dahil pwede siyang mamatay at sobra ang sakit nito sa kamay. Hindi alam ng ating bida ang sasabihin nung sinabi sa kanya ni Jong na alam niya na masakit ang kanyang ginagawa pero lilipas din naman daw ito. Alam din ng kanyang master ang nararamdaman ng ating bida dahil ginagawa na daw niya ang training na iyon mula pagkabata at lagi niya itong natatapos. Nanghingi ito ng tawad sa kanyang estudyante dahil ayaw niya na nasasaktan ito pero kung hindi daw niya ito gagawin ay magiging tamad ito at aasa na lang sa kanyang inner key. Makalipas ang mahigit 2 buwan ay makikita natin na pinupuri ni Jong ang kanyang estudyante. Maluhaluhan nitong sinabi na alam niyang napakahirap ng paulit-ulit na pag-akyat ng bundok pero kinaya niya ito. Makikita naman natin na parang wala ng buhay ang ating bida at sinasabi sa kanyang sarili na buti na lang ay natapos na ito dahil hindi na niya kakayanin kung aakyat pa siya ng isang beses. Nakapagpahinga na si Chon ng isang araw at habang nakahiga ay iniisip nito na dahil sa paulit-ulit na training nila ay tumangkad siya ng konti at mas lalo pa niyang nahasa ang kanyang Plum Blossom Arts. Habang iniisip kung ano ang sunod nilang gagawin ng kanyang master ay bigla na lang itong dumating at tinawag ang ating bida sa labas. Pumunta sila sa isang arena at sinabing kumuha siya ng isang wooden sword. Sinabi ni Jong na simula sa araw na iyon ay tapos na sila sa pag-akyat ng bundok at uumpisahan na nila ang swordsmanship. Nagumpisa ito agad at sinabing ipapakita muna niya sa kanyang estudyante ang Plum Blossom Sword Art. Sa pagkakaalala ni Chon ay nawala ang kanyang master bago pa nito maabot ang kanyang peak. Seryoso lang itong nanunood at bigla na lang siyang nagulat dahil meron siyang kakaibang napansin. Ang kulang daw kay Jong ay enlightenment at inisip ng ating bida kung pwede ba niya itong matulungan. Inisip nito na nararapat na maabot ng kanyang master ang kanyang pinakamalakas at kung kaya niya ay tutulungan niya ito. Makalipas ang 1 linggo at habang nanunood sa ating bida ang kanyang master ay makikita natin na nanlaki ang mata nito sa gulat. Nakita nito na halos na master na niya ang lahat ng kanyang mga tinuro nung linggong iyon. Habang iniisip ni Chon kung paano niya tutulungan ang kanyang master at iniisip naman ni Jong na alam niyang hindi ordinaryo ang kanyang estudyante pero hindi niya inaasahang ganun ito kalakas. Sinabi nito na isang genius si Chon at kaya nitong makapasa sa Lotus Unit. Siyempre, hindi naman talaga genius ang ating bida at ginagawa lang niya ang mga bagay na kanyang nalalaman. Biglang lumapit ang ating bida kay Jong at tinanong kung pwede ba siya nitong pakitaan ng ibang sword art maliban sa Plum Blossom Sword Art. Hindi naman daw niya pinagdududahan ang kanyang turo pero gusto lang niyang makakita ng iba pang sword art na galing sa Mount Hua Sect. Naintindihan naman ito agad ng kanyang master at sinabing ipapakita nito sa kanya ang 14 Plum Blossom Sword Art. Bago siya magumpisa ay tinanong muna niya ang kanyang estudyante kung meron ba siyang nalalaman tungkol sa sword art na iyon. Tumango ito at sinabing ang 14 Plum Blossom Sword Art ay isang Mount Hua Sect technique na nagmula sa 24 Plum Blossom Sword Art at nag-uumpisa ito sa unang move na Plum Blossom by the roadside at nagtatapos sa 14th move na Tainted Plum Blossom. Natuwa si Jong dahil alam ni Chon ang sword art na iyon kaya agad na niya itong inumpisahan at pinakita sa kanyang estudyante. Napansin ng ating bida na perpekto ang galaw ng kanyang master hanggang sa pang-9 na segundo pero nahihirapan na ito pagdating sa 10 segundo pataas. Napansin din nito na workmanship talaga ang kailangan nito at hindi enlightenment. Pagkatapos gawin ni Jong ang sword art ay nanghingi ito ng tawad kay Chon at sinabing hindi pa masidong bihasa ang kanyang master para magawa ito ng perpekto. Pinagaan naman ng ating bida ang kanyang loob at sinabing hindi ito totoo dahil kahit na sino sa Mount Hua Sect ay mapapahanga sa kanyang swordsmanship. Alam na ni Chon ang kailangan niyang gawin kaya tinanong nito sa kanyang master kung pwede ba na niya ulit makita ang sword art na iyon ng mas mabagal. Kahit na martial arts o kaya swordsmanship, pag pinabagal ang isang teknik ay mas mahirap itong gawin.
At kilala ang 14 Plum Blossom Sword Art dahil mahirap ang teknik na ito at kinakailangan nito ng mahusay na konsentrasyon. Nung natapos ni Jong ang sword art ng mas mabagal ay meron itong napansin. Napansin din ito ng ating bida at pinaliwanag na hindi balanse ang 5 elements sa katawan ni Jong dahil sa kinain niyang prutas. Niligtas nga ng prutas na iyon ang kanyang buhay pero pinigilan naman nito ang pag-abot ng kanyang master sa susunod na stage. Binaba nito ang kanyang espada at nag-meditate dahil nalaman na din niya ang kanyang kailangang gawin. Minsan daw ay kailangan lang nilang itigil ang lahat at magpahinga para maintindihan kung ano ang kailangan nilang gawin. Lumipat naman saglit ang ating storya sa Emperor's Palace dahil nag-uusap-usap doon ang mga elder. Sinabi ng isa sa kanila na kilala niya mismo si Jong at inasahan niya na makakaya niyang lampasan ang kanyang sakit. Narinig din daw nito na napagaling na niya ang kanyang mahinang katawan at mas lalo pa daw siyang lumakas. Dahil doon ay napagsundoan ng mga elder na subukan si Jong at magsagawa ng exam para sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa ay natawa ang master ng ating bida dahil hindi na daw kasi niya matandaan kung kailan siya huling nagkamisyon. Nung tinanong sa kanya ni Chon kung tungkol saan ang kanyang gagawin ay hinawakan lang nito ang kanyang ulo at sinabing hindi niya kailangan mag-alala. Nagulat naman ang kanyang estudyante nung sinabi niya na inilista nito si Chon para sa Lotus Unit Evaluation. Sinabi nito sa ating bida na naniniwala siya na kaya niyang pumasa doon at hindi niya kailangang ma-pressure dahil okay lang naman kahit hindi daw siya pumasa. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam na sa kanya si Jong at sinabing hindi siya masyadong magtatagal. Naalala agad ni Chon na ang Lotus Pavilion o mas kilala din sa pangalang Lotus Unit ay isang lugar sa Mount Hua Sect at ang mga 4th generation pupils lang ang tinatanggap. Doon pumupunta ang mga napipiling 4th generation pupils para mag-training hanggang bago sila umabot sa tamang edad. Napahinga na lang ng malalim ang ating bida dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Naalala kasi niya na gustong-gusto niya dating sumali doon bago siya mamatay pero hindi na siya sigurado ngayon kung gusto pa ba niya ito o hindi. Hindi daw kasi pwede na mawala ang kanyang focus sa 3 spiritual minds. Bigla siyang napatigil sa kanyang iniisip dahil naalala niya na madidiskubre na ang mga sulat ng 3 spiritual minds sa susunod na 5 taon. Kaya, kakailanganin daw niyang makapasok sa Tournament of Strength sa susunod na 1 o 2 taon at kakailanganin din niya ng 1 pang taon para ilipat ang mga kayamanang makukuha niya doon. Kakailangan din niyang makahanap ng tao na kanyang mapagkakatiwalaan ng lubos kaya kakailanganin niya ng mahigit 2 taon para matupad ang susunod niyang plano. Tumayo ito dahil buo na ang kanyang loob at inisip na kailangan niya munang pumasok sa Lotus Unit at ipakita kung ano ang kaya niya. Lumipat na ang ating storya sa araw ng evaluation para makapasok sa Lotus Unit. Makikita natin doon na halo-halo ang emosyon ng mga batang gustong sumali dahil meron mga natatakot, masama ang pakiramdam, at meron din namang matatapang. Napansin ng iba na meron daw bagong mukha na sumali at sinabing mukha na daw siyang matanda. Nagsalita naman ang isa at sinabing nakita na daw niya ang lalaking iyon dati dahil siya ang estudyante ni Yu Jongmok. Sinabi naman ng isa na sikat daw ang kanyang master pero wala silang espesyal na narinig tungkol sa kanyang estudyante. Narinig ito ng ating bida at sinabi sa kanyang sarili na palalampasin na muna niya ito ngayon dahil hindi niya gusto pag may mga naninira sa kanyang master. Tumingin na lang ito sa mga batang gatong sumali at napansin niya na walang kahit sino ang talentado kaya hindi niya kailangang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para pumasa. Bigla namang nagulat si Chon at ang iba pang mga bata na nandun dahil meron silang nakita na hindi nila gustong makalaban. Siya ay si Nakso Wool at tatawagin na lang natin siyang Wool para mas madali. Nakatingin lang sa kanya ang ating bida habang iniisip na bakit nandoon ang Plum Blossom Phoenix. Siya daw ang descendant ng Transcendence Master of the Blood and Iron Sword Wielder at dahil sa kanyang lakas ay siya ang kauna-unahang nagkaroon ng Phoenix sa pangalan. Pero, sabi nga sa kasabihan ay ang pinakamagandang bulaklak daw ay ang unang nabubulok dahil sa oras ng Age of War ay itinuring siyang bayani pero namatay siya bago pa umabot sa edad na 20, nung tinawag na ang susunod na gustong sumali ay pinakita na tinalo agad ito ni Wool gamit lang ang isang atake. Dahil doon ay lalo pang natakot ang iba pang mga kalahok na nandoon sa lugar. Kahit na ganon ay nagtaas agad ng kamay ang ating bida at sinabi na gusto niyang sumubok. Habang naglalakad papunta sa harap ni Wool ay naririnig niya ang mga bulong ng mga bata na nandun kagaya ng hindi siya uubra at hindi niya daw ata kilala ang kanyang makakalaban.
Pagkadating sa gitna ay agad nitong tinanong ang referee kung pwede na ba siyang mag-umpisa agad. Pagkasabi nito ng oo ay agad yumuko sa kanyang harapan si Wool at sinabihan siya ng good luck. Dahil doon ay nag-umpisa na ang kanilang laban at pumorma na agad ang dalawa. Sinabi ng babae sa ating bida na ibibigay nito sa kanya ang unang atake kaya nagpasalamat naman agad sa kanya si Chon. Mabilis naman itong napunta sa harap ng kanyang kalaban para atakihin ito ng mabilis. Nabigla si Wool sa kanyang bilis pero nasalag niya ito sa huling segundo bago ito tumama sa kanya. Napatingin ito sa mata ng ating bida at inisip na hindi lang siya puro bilis dahil napakalakas din ng kanyang internal force. Humakbang ito ng mabilis palayo at pinakalma ang kanyang sarili. Kailangan daw niyang tignan maigi ang bawat galaw ni Chon at isipin kung paano siya aatake ng sunod. Habang nag-iisip ay bigla na lang sumulpot ang ating bida sa taas ng kanyang kalaban at naghanda na para talunin ito. Dahil pinapanood siya ni Wool ng maigi ay nasalag niya ang atake ng ating bida. Nakakasabay sa kanya ang babae pero makikita natin na hindi ito nananalo kahit na konti. Inatake siya ni Chon ng malakas kaya wala na siyang nagawa kundi mag-alaw ang kanyang espada pataas. Naramdaman nito ang bigat ng atake ng ating bida sa kanyang kamay kaya napapikit na lang ito at binitawan ang kanyang sandata. Pagkabagsak nito sa lapag ay nagsalita na rin si Wool at sinabing natalo siya nito ng patas. Nung marinig ito ng referee ay sinigaw niya agad ito ng malakas at makikita natin na hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig. Hindi sumang-ayon ang mga nanunood sa kanya dahil sinabi nila na tulak lang ang kanyang ginawa gamit ang espada at hindi swordsmanship. Inasahan naman daw ni Chon na hindi ito magugustuhan ng mga nanunood dahil hindi niya pinakita ang lahat ng kanyang lakas pero hindi lang niya ito gusto dahil baka madamay ang pangalan ng kanyang master. Lumipat saglit ang ating storya sa mga elders at makikita natin ang Blood and Iron Sword wielder na si Shimo K. Ryan at sinabi nito na hindi niya gusto ang nangyari. Sinabi naman sa kanya ng wise elder na si Haksong na bakit hindi muna nila pakinggan ang buong storya. Nagsalita din doon ang elder na si Zhou Muyang at sinabing sumasang-ayon siya kay Elder Shim. Bigla silang pinigil ng elixir maker na si Young Jin at sinabi nito na narinig daw niya na kumain ng isang elixir ang estudyante ni Jong. Hindi naman daw nila ito pwedeng tanggaling sa kanyang katawan kaya mas okay na tignan na lang niya ito ng malapitan. Habang nag-iisip ang lahat ng mga elder ay nagsalita na ang kanilang leader. Ito ay ang Plum Blossom Sword Master na si Uji Kyle at sinabi nito na pasalihin na nila ang ating bida. Meron namang mga nagreklamo at sinabing isa lamang siyang 10 taong gulang na bata at kalahati pa lang ng edukasyon ang kanyang nakukuha. Sinabi naman ng iba na kung malaki talaga ang potensyal nito ay wala naman itong may dudulot na masama para sa kanila. Dahil doon ay sinabi sa kanila ni Uji Kyle na tapos na ang meeting na iyon at papasok sa Lotus Unit sa taong iyon ay ang ating bida at si Nakso Wool. Mabilis na lumipas ang 1 taon at makikita natin na nag-meditate si Chon sa ilalim ng puno. Bigla na lang sumulpot doon si Wool at bigla na lang binulungan ang ating bida ng senior brother. Sinabi naman nito na kung itutuloy pa niyang gawin ang ganun ay baka sumailalim si Chon sa key deviation. Natakot naman doon ang babae at seryosong nanghingi ng tawad sa ating bida. Nung pinatawad na siya ni Chon ay umupo ito sa kanyang tabi at tinanong kung ang pinapakita ba niya sa kanilang mga training at laban ang totoo niyang lakas. Nagulat ito sa tanong ni Wool kaya nagpalusot na lang ito na iyon talaga ang tunay niyang lakas. Pagkatapos noon ay tumayo na din ang ating bida at sinabi sa babae na alam naman niya na ayaw ng kanyang master kay Chon at mas mabuti kung hindi na ito lalapit sa kanya. Nung makalayo ito ng konti ay bigla na lang itong nanghinayang. Naaalala pa rin niya ang unang beses na nakita niya ang Plum Blossom Sword Phoenix sa una niyang buhay. Dahil sa kanyang lakas at ganda ay walang ibang nagawa ang ating bida kundi ang tumingin lang sa kanya mula sa malayo. Habang iniisip niya na kailangan niyang tiisin ito ay bigla na lang may sumigaw sa malayo at tinawag siyang mahina. Iyon ang kanyang senior brother at tinanong nito sa ating bida kung bakit hindi niya sinusunod ang kanyang utos. Malinaw daw nitong sinabi sa kanya na wag siyang lalapit kay Wool pero nakita niya ito na nakikipag-usap sa kanya. Habang inaalog siya ng kanyang senior brother ay sinabi nito na nagkakamali siya dahil meron lang daw pinasabi sa kanya ang kanilang teacher. Naniwala naman agad sa kanya ang bully at sinabing wag na niyang lalapitan ang kanyang Princess Wool. Napapikit na lang si Chon at sinabi na kailangan niyang tiising ang lahat ng ito para makaalis na siya agad sa lugar na iyon.
Dumalaw ang ating bida sa opisina ng isang elder dahil pinatawag siya nito at habang hinahawakan ng kanyang kamay ay hindi pa rin daw ito makapaniwala na napakalakas ng kanyang inner key. Sinabi ng matanda na pinagdamot daw nila ng mahina niyang master ang nakuha nilang prutas kaya sila lang ang nakinabang dito. Tinig naman ni Chon ng masama ang elder at tinanong kung masaya ba para sa kanya ang lokohin ng isang bata na katulad niya. Tumawa lang ito ng malakas at sinabing sobrang saya daw nito. Aalis na sana ang ating bida sa kanyang opisina pero sinabi ng matanda na meron siyang balita tungkol sa kanyang master kaya mabilis itong umupo ulit. Pagkatapos nilang pag-usapan si Jong ay yumuko na sa harap ng elder ang ating bida at nagpasalamat sa mga sinabi nito sa kanya. Nung malapit nang makaalais si Chon ay sinabi sa kanya ng elder na kailangan na niyang maghanda para lumabas ng kanilang sect. Alam naman daw ng ating bida na ang mga miyembro ng Lotus Unit ay hamak na mas malakas sa normal ng mga estudyante kaya sila lang ang pinapayagang lumabas.